So welcome po. Kami po ay nagpapatuloy sa aming series na pinamagatang Unboxing Jesus. The I Am series. Para sa mga bago naming kasama, ito po yung pag-aaral. We try to understand the answers to the question, who is Jesus? Through the 7 I Am, through the book of John, the 7 I Am declarations in that book. So ito po yung mga pag-aaralan natin that answers the question, who is Jesus? And these 7 answers are directly from the Lord Himself. This is how He introduced Himself. At ngayong umaga, nasa pangalawang parte na po tayo ng ating pag-aaral. At yan yung unang declaration ng Panginoong Jesus patungkol sa Kanya. He is the bread of life. Say the bread of life. Meron bang mahilig sa tinapay dito? Yung hindi mabubuhay nang walang tinapay. Marami-rami din. 'Di ba? Pizza, gusto may toppings. Gusto may palaman yung tinapay. Pero kasi pag sinabing tinapay, simpleng pagkain lang ito, 'di ba? It's accessible to anyone. Ang bigas ngayon, na-promise tayo, 20 na lang ang kilo ng bigas, pero wala mahal talaga So mas may access tayo sa madaling pagkain that can fill us, yung gutom natin, di ba? Maibsan yung gutom na nararamdaman nating physical. That's the bread. At ganyan po inihalin tulad ng Panginoon kung sino siya. Di ba? Yung analogy, yung comparison sa tinapay. So mapag-aaralan natin ngayong umaga, bakit nga ba pinili niya na ipakilala ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay? Alright? Kasi yun nga Jesus doesn't have favorites. Anyone can have an access to Him. Kaya nga if you are here today, if your reason is that you need Jesus in your life, you wanna know Jesus in your life, you can have an access to Him, kapatid. Hindi siya mahal tulad ng bigas. 'Di ba? Naiilan lang ang nakakapag-acquire o nakakabili nito. But as simple as knowing Jesus, desiring to know Jesus, you can have Him in your life. Are you ready to study today? Parang mahina-hina. Parang mahina-hina. Sinimplehan na nga ni Lord tinapay Di ba? Di na niya kinumplikado na conchinilyo, di ba? Pochinilyo, no? Mamahalin. Tinapay, kapatid. So, I hope that through this, you will really encounter who the Lord Jesus Christ is. So, bago natin basahin yung main passage natin for today sa chapter 6 ng libro ni Juan, Apostol Juan. Ito yung konteksto, ito yung setting ng babasahin natin. No? During this time, kaka-perform lang ng milagro ng Panginoong Jesus. One of His greatest miracle is yung pagpaparami ng pagkain. Para mapakain niya ang ilan? 5,000. 5,000 men. Pag binasa niyo po ito, yung konteksto nito, yung sinasabi niyang 5,000, lalaki pa lang to. So kung tutuusin, kung may mga bata, babae, di ba doon na hindi lang lalaki, kung aabutin pa ng 15,000, so hindi lang 5,000 ang pinakain ng Panginoon, pero yung 5,000 tinutukoy sa John 6, mga lalaki lang ito. And He used yung resources na meron ang batang lalaki na 5 piraso ng tinapay at 2 piraso ng isda. So imagine, parang sa household ngayon ng Pilipino, parang kulang na yun. Kasi di ba 4 times a day tayo kumakain. Actually 5 times a day na nga May breakfast, may lunch, may merienda, may dinner, may midnight snack. Oh, 'di ba? Sinong di nagmi-midnight snack dito? So kulang na kulang yung 5 tinapay, 'di ba? At 2 isda, kahit sa isang tao, 2 tao, and let alone 15,000 people. That's one of the greatest miracle of Jesus. Nakilala siya ng tao dahil sa milagrong ginawa niya, na napakain niya ang libo-libong mga tao sa kakapiranggot na meron sila. And this is the time na the people were following Jesus
Diba? The following day, nakita nila yung milagro ni Jesus. Sabi niya, naku, sundan natin to, ito yung nagpapakain eh. Meron ba kayong kilalang ganyan? Dito ako sasama, hindi ako magugutom dito. Diba? Pagkasama ko to, busog ako. Diba? Sarili ko lang yung dala ko, makakakain ako. Diba? May ganyan tayong mga kakilala na very generous, very self-giving, diba? That they share what they have. And ganun nila tignan si Jesus dahil sa milagro na kanyang ginawa, inaano nila na, eto di ako magugutom dito, susundan ko nga si Jesus. So the following day, sinusundan nila si Jesus, hinahanap nila. Kasi gusto nila, hindi sila maubusan ng kakanin. And this brings us to the main passage that we have when the disciples asked Jesus, we need something that comes from you. Let's read John 6, verse 25 to 40, and this is our passage from that chapter today. Let's read it together. 1, 2, 3, read. When they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Jesus answered, very truly I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him, God the Father has placed his seal of approval. And then they ask him, what must we do to do the works God requires? Anong sagot ni Jesus? Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. So that they ask him, what sign then will you give that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate the manna in the wilderness as it is written, he gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they said, always gives us this bread. Ito na yung paghihingi nila. Kasi ayaw namin magutom, Jesus. Paano namin makukuha ito? So ang sagot ni Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me, and still you do not believe. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. The last part, let's read it. For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all those he has given me, but raise them up at the last day. For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day. Let's pray, church. Hallelujah, Father. We thank you for today, God. Thank you for giving us life. Thank you that you are the source of our life, God, and you're the one who knows the very purpose of our life. Today, Lord, as we come with humble hearts, oh God, and by faith, Lord, we believe that only you can satisfy and sustain this life that you have given to us. I pray right now for the holy work of the Spirit of God to convict every person in this place and fill every need that we may have, oh God. Because only you can really complete, Panginoon, the void that we have in us. God, we thank you for your word today. Thank you that it will continue to give us life to the full. We bless you in Jesus' name. Amen. And amen. So sa passage na binasa natin, mga kapatid, are you still with me? Mahaba-haba siya eh, di ba? Pero this really explains yung katuruan ng Panginoon patungkol sa Kanya bilang tinapay ng buhay. So hihimay-himayin natin ang tinapay na to. Di ba? Gaya ng paghimay-himay niya sa 5 tinapay para mapakain ang lahat. This passage will be enough to feed us today. So, sa first thing na tinuturo ng Panginoon with this passage that we have read is that Jesus is the true sign of life. As the bread of life, pinakita niya na siya ang revelasyon ng tinapay na mula sa langit.
Kasi during that time, if you read the book of John, kaya nga knowing Jesus through the study of book of John, in the book of John, punong-puno ng mga signs and wonders yan. Diba? At nung unang linggo na pinag-aralan natin nito, ang purpose kung bakit sinulat ni John ang lahat ng to, all the signs and wonders, all the miracles of Jesus, is for us to believe that He is God. Yun ang purpose ng Panginoong Jesus. Bakit siya nagmimilagro sa crowd? Bakit siya pinapahayag yung kapangyarihan ng Diyos? For them to believe that He is the Son of God. He is the one that God sent from heaven to redeem people, to give life to people. Kaya sa John, sa book of John, puro miracles yan eh. Actually, yung tinatalakay natin sa John 6 about the fifth loaves, the 5,000 loaves, ay 5,000 men who fed by 5 loaves and 2 fish, pang-apat na milagro ng Panginoon yan sa book of John. The first one is what? When Jesus turned water to wine, nasa chapter 2 yan. The second thing is that when He healed the official son. Alam niyo kung paano niya pinagaling? Sa malayo, long distance. Ang sabi lang niya dun sa official, maniwala kang gagaling ang anak mo. And at the time ng pag-uwi niya, the same time na gumaling yung anak ng opisyal. That's the second miracle. Hindi niya pinuntahan, hindi niya binisita, hindi niya hinipo. Sinabi lang niya, your son will be healed. That's the second miracle in chapter 3. And in chapter 4, ang isang milagro pa doon is that He healed the paralytic. Yung paralitiko ng sobrang tagal, na hindi siya makaangat doon lang sa may pool. Jesus was able to heal him na dinadaan-daanan lang ng tao. And the fourth one is this, when He fed the 5,000. So this signs is designed for Jesus to do publicly to show that He is God. And He's the one that God has sent to men. Kaya nga sabi, for those who believe in His name, they will have life. Magkakaroon ng buhay. Kaya nung time na yun, itong mga disipulo niya, yung mga taong sumusunod sa Kanya, naghahanap ng ebidensya. Bigyan mo naman kami ng senyales na ikaw nga yun. Kaya nga sabi dito sa part ng John 6:26-32, sabi ng Panginoon, nirebuke niya yung mga tao eh. Sabi niya, alam mo, sasabihin ko, hindi naman talaga ako yung hinahanap niyo eh. Hindi naman talaga yung anak ng Diyos ang hinahanap niyo. Sabi, nakita nyo lang yung milagro, nakita nyo yung mga ginawa ko, yung kapangyarihan ko, dahil napakain ko kayo ng tinapay at ng isda, pero hindi naman ako yung habol nyo. These people continue to ask, so anong gagawin namin para maniwala kami na ikaw talaga yun, ikaw yung senyales ng buhay? Sabi, di ba? Jesus answered, the work of God is this. Anong sinabi nilang gagawin nila? He said that for them to believe in the one He has sent. Kasi di ba kung ikaw bibigyan, kapatid, may ayuda dun sa DSWD. Makakatanggap bawat pamilya 5,000. Tapos pati yung mga anak mo nakaseparate na sa'yo, pwede rin sila magkaroon ng 5,000 mula sa gobyerno. So ang tanong ng tao, anong gagawin ko? Para makakain kami, para magkaroon ako, sabihin mo sa akin, pipila ko kahit madaling araw. Di ba? Ganyan ang tao eh. They work hard for the physical things. They always look for things na material. Because they know when they have all the material things, they are truly blessed. But they are rebuked by Jesus. They were being taught, they were being corrected. Nang sabi ng Panginoon, the only thing you need to do to get this bread of life, for you to be filled, is to just believe. Huh? Parang ngayon, ang hirap magtiwala eh, di ba? Parang ang hirap maniwala kasi daming scammer everywhere. Parang daming manloloko sa mundo natin ngayon. But that's the only thing that God requires them to do, is to believe in the one He has sent, the sign of true life. Sabi niya, so they asked Him, what sign? So ano ngang senyales, Lord?
tigas di ba na ulo nila? Tanong pa rin, ano bang senyales, Lord? May kumikinang-kinang bang DSWD? Tapos yun na yung sign na ikaw nga ay Diyos na magbibigay ng pagpapala sa akin. Sabi niya, and may we see it. Nang makita namin. Patunayan mo muna, Lord, na ikaw talaga ang Diyos. Anak ka ng Diyos. Sabi niya, what will you do? And this is like us, mga kapatid. There are times that we already have encountered God. That we have experienced how good, how powerful God is in our lives. And yet we still ask, Lord, more pa. More pa. More word pa. More power. I want more, Lord. I want more. Parang hindi ako nasasatisfy. Kaya nga sabi ng Panginoon, our ancestors ate the manna in the wilderness as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, verily I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but who? The Father. Hindi material, kapatid, ang tinutukoy ng Panginoon dito na pagpapala, na makakabusog sa tao. Hindi ang bagay sa mundo o pisikal na milagro ang makakapagpuno sa isang tao. Makakapuno kung anong kakulangan na nararamdaman ng isang tao. Because sabi dito, yung mana na nakain nila, yung physical bread, it only lasted them for a day. Kaya nga pagka, di ba, nag-uwi sila ng tinapay nung Old Testament times, nabubulok, inuuod. Kasi hindi tumatagal ito, kapatid. So, we are looking for sign. We are trying to seek Jesus. At kapag si Jesus sinasabi niya, eto na ako. Ako yung ebidensya. Ako yung ebidensya ng buhay, and yet people still reject Him. Nagpapakilala na si Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ako yung pinadala ng Diyos para bigyan ka ng buhay, para punuin ka. And yet people still reject Him. Because they want the physical things. Lord, give me this. Lord, give me that. Kapatid, hindi naman masamang humingi sa Panginoon. Sabi niya nga, ask whatever you need. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito, may mas higit pang pangangailangan na kayang tugunan ng Panginoon. Hindi lang yung gutom ng pisikal, kapatid. How many of us here feel empty still, even if we have all the things in the world? Kahit na katambay mo yung mga barkada mo 24 hours and yet pag uwi mo malungkot ka pa rin. How many of us here, we have ate, di ba, all the chicken wings sa Only Wings. And yet pagdating mo parang may kulang pa din, parang hindi pa rin ako busog. Nangyayari ba yan sa atin? Na kahit sumweldo ka, pero parang hindi ka pa rin sumweldo kasi may kulang pa din. Kahit na anong bili mo ng gamit, hindi ka masaya. Hindi ka satisfied, sabi nga ni Sister Mita. Parang may kulang. It's because hindi naman yun yung tinutukoy ni Jesus na kaya niya lang punan. He showed that miracle that He can feed you in the physical, but God is challenging each of us to look deeper, that we have deeper hunger that only Jesus can fill. May pagkauhaw ka, kapatid, na ang tanging Panginoong Jesus lang ang makakapagpuno. May gutom ka within you na hindi alam ng iba, but God knows because He's the one that He can fill it up. And He sent His Son, Jesus Christ, to be the sign of true life. That all we need to do is believe in the one that God has sent. So sabi mo sa katabi mo, believe in Jesus. Believe in Jesus. Sabi nga sa Hebrews 11:1, faith is the confidence in what we hope for and assurance, kasiguraduhan about the things we do not see. Sa passage na binasa natin, Jesus is teaching the people to not work for the food that spoils. Yung mga pagkain nasisira, nabubulok. Yung pagkain, di ba, na may hangganan.
Yun ang sinasabi ng Panginoon. Okay yan. Mapupuno ka niyan, mapupusog ka niyan ng panandalian, pero hindi lang yan ang meron sa buhay na ibinigay ng Panginoon sa'yo. There's a deeper longing within us. So yun yung sinasabi. And I believe fear is not the opposite of faith eh. Worry is not the opposite of faith. Doubt is not the opposite of faith. The opposite of faith is what? Natural sight. Sabi kasi dito, ang faith is confidence ng mga bagay na inaasahan mo, kasiguraduhan sa mga bagay na hindi mo nakikita. And this is the problem with the people at that time na sumusod kay Jesus. We wanna see the sign, show it to us. And God is saying, just believe in Jesus. And hope for the best. Be assured that you will have the best. That you will be satisfied. Yun yung tinuturo dito, kapatid. And probably many of us here have rejected the Lord because we wanna see. We wanna see before we believe that Jesus is real. Kailangan may mangyari munang milagro bago mo sabihin, Lord, I wanna follow you. I have decided to follow you. But at this time, God is calling us. For us to be filled with deeper things from God, we need our faith to be greater than before. Because 2 Corinthians 5 verse 7 says, for we live by what? By, what's the word, church? Believing. Not by seeing. Ang tao ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi lang sa mga bagay na nakikita o nararamdaman o naririnig. But Jesus, faith in the Lord Jesus Christ. Jesus is the true sign of life. Why? Because Jesus is the only true source of life. Bakit siya ang pinadala na ebidensya ng buhay mula sa Diyos? Because He is the only source of it. Everything is created through Him. When they found Jesus, they asked for another free meal. Sige na, pakain niyo ulit kami. Baka naman, burger with Coke and fries. O sige, wala nang fries, burger and Coke na lang. Isa pa. Ganon sila eh. Lord, sige pa, pakitaan mo pa kami. At sinasabi nila, si Moses nga, di ba, nabigyan ng mana every day. Kinakain nila, tinapay for 40 years. So wala lang yan sa'yo, Jesus. Sige na. More power. Right? So nakalimutan ng mga tao that even yung mana na binigay kay Moses at sa mga Israelite, it's not from Moses. It's from the Father. So every good thing that we may have and we may receive, it's not from any person or anything in this world, but it only comes from God. Sabi sa John 1 verse 3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Parang ano yun, no? Parang tongue twister. Basahin nga natin, John 1 verse 3, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sabi dito, sa pamamagitan ni Jesus, siya yung tinutukoy dito, kapatid, sa first chapter ni John. He was introduced as the Word that became flesh. Nagkatawang tao ang salita. Paano ba nalikha ang mundo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let there be light. And then there was light. Try ko nga, no? Let there be Jollibee. Pumasok si Jollibee dito. By word, everything was created. Everything was given life. Kaya nga sabi, walang nilikha dito na hindi nilikha sa pamamagitan ng Panginoon. Lahat ng nakikita natin, lahat ng meron tayo ngayon, kapatid, hindi natin maipagmamalaki yan, hindi natin maipagmamayabang because the only source of life is God Himself. And Jesus became flesh for us to know where our life came from.
the Creator Himself lived with His creation. Napakaganda, kapatid. And that's the desire of God for us today. That we may continue to live with our Creator because only the Creator knows you well. Tama? Only the one who invented something knows the function, the purpose, the meaning of that invention. So if God is our Creator, only God can tell you what's the meaning of your life. Only God can give purpose to that. If God is the source of life, kapatid, anything na may kakulangan dyan, God can breathe life into that. He's the source eh. Siya ang pinagmumulan, siya ang cause, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng buhay. Uhaw ka sa pagmamahal, He's the source. Gutom ka sa pag-aaruga, He's the source. Kapos ka sa pang-araw-araw mong pangailangan, He is the source. And whoever eats of Him, they will be filled. Hindi literal, nakakagatin mo si Jesus. Pero ibig sabihin, if you abide in Him, nanatili ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, mararanasan mo ang buhay. Hindi lang dito sa lupa, kapatid, but the life that He is telling here is life eternal. Life for eternity. So kailangan mabago rin ang mindset natin, kapatid, na ang buhay natin ay hindi lang dito sa lupa. Kasi sabi nga, ito, kapag nag-invest tayo sa buhay natin dito, sabi nga may hangganan yan eh, nasisira, nasuspoil. If you work hard for the food that spoils, wala, di mo na makakain ng panis. Hindi mo mapapakinabangan ang expired na. But what Jesus gives is not just the physical life, but the spiritual life that lasts for eternity. And for eternity, He wants you to know that you are loved, you are blessed in every way. Because He's a good God. If He's the one that gives life, bakit niya aambanto na ang buhay na Kanyang nilikha? He's a good God. And I tell you right now, He is the source of all that is good in our life. Only God can satisfy us. Only God can fill that emptiness that you have. Lahat ng kauhawan mo, lahat ng kagutuman mo, na hindi kayang punan ng anumang yaman o kapangyarihan o bagay dito sa mundo. Not even your husband, your wife, your children can give meaning to your life. Kasi even sila, they will disappoint you. They will frustrate you at times. Diba? Napapatid minsan. So hindi siya long-lasting. But only God is the source of it. Bakit, kapatid? Bakit may ganun tayong longing na parang pagkahaba-haba na hindi kayang punan ng anuman? Sabi dito ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man, sa bawat tao, which cannot be satisfied by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. I am the bread of life. You will be filled by Jesus Himself. So yung longing na yan, that explains it. Lahat ng tao may deep longing, yung parang wala nang katapusang pagnanasa na may hinahanap talaga akong lasa, may hinahanap akong gusto kong marinig. Hindi ako mapakali, di ba? Hindi ako makomporme. And each man was given that kind of God-shaped hole because sabi nga sa Ecclesiastes 3:11, God made everything beautiful for its own time and He has planted eternity. Who gave you that kind of longing? Who? God. A longing that only Him can fill, can satisfy, kapatid. So God is teaching, Jesus was teaching the people not just to pursue the physical things of the world, but the spiritual things that will truly give them life.
Sabi dito, in the human heart, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Kaya nga sabi ko, hindi ka lang niya basta binigyan ng buhay, and that's it, pinabayaan ka. Pinabayaan ka sa nursery. Pagkapanganak sa'yo, doon ka na. Bahala ka na kung paano mo pakakainin sarili mo, palalakihin sarili mo, kung paano mo pupunan lahat ng pangangailangan mo. Hindi gano'n ang Panginoon. Sabi niya, His work from beginning to what? To an end. Beginning to end. But the problem with men is that even though we know that there is something that this world cannot give and cannot satisfy, we still choose to pursue the things of the world. Because of our heart. Sabi, the human heart is what? The most deceitful. Pag sinabing deceitful sa Tagalog, ito po yung hit show ni Kim Chiu at ni Paulo Avellino, linlang. Grabe, no? Nagiging nanonormalize na yung paglilinlang, panloloko. So ang sinabi, out of all, it's the heart that is most deceitful. Siya ang mas manluloko sa lahat. Sabi, so sinong nakakaalam kung gaano kasama ang puso ng isang tao? Only God knows. Kaya nga sinasabi niya, siya na mismo nagtuturo, eto na ako yung sign, no? I give myself to you. Kasi kung you follow your heart, you will not come to me. You will follow the ways of the world. Why? Because flesh desires flesh. The human heart will desire the things of the world. Kaya kahit matagal na tayong Kristiyano sometimes, kilala na natin ang Panginoon, we still turn our backs to God. And say, sige, let me try this one, baka okay. Baka makakapahinga ako pag sinubukan ko to. Baka mapapasaya ako nito pag ito ang ginawa ko. It's our heart that says, seek first the things of the world. Pero here's Jesus, He's already saying, there's no other source. I am the true source. Pag sinabing true, there's only one truth, kapatid. Diba? Hindi pwedeng maraming katotohanan kasi malilito ang tao. Ano ba talagang totoo? Diba? Pag yung magulang, kung ilang kayo magkakapatid, 3, tatanungin ng nanay, sinong nakabasag ng pinggan? Lahat turo. Ito, yung bunso, panganay, yung ate, yung kuya. Sino ba talaga? Kasi isa lang ang pwedeng magkasya sa lababo natin. Isa lang ang nakabasag ng pinggan. So there's always one truth. And here is Jesus, He's saying, I am the bread of life. All we need to do is what? What's required of us? To believe. Believing. Here's what the wisest person can say about the things of the world. The wisest person in the Bible, his name, Solomon. He has the wisdom that comes from God. He's the richest of all. He has the splendor, he has the power, he has the title, he has the reputation, and yet even him, he said, everything in this world is what? Meaningless. Walang saysay, walang kabuluhan. Inulit pa nga niya, meaningless, meaningless. Sa Tagalog, walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta, lahat walang kwenta. Hindi naman sinasabing hindi importante ito, kapatid, sa buhay natin ngayon. Ang sinasabi lang ng Panginoon, may mas higit pang may saysay kesa sa mga bagay sa lupa. John 4:13 verse 14 says, Jesus answered to this Samaritan woman, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. This is the Samaritan woman that Jesus met at the well. At this time, ang mga Samaritano po, mga kapatid, para lang bigyan ko kayo ng konteksto, hindi po sila pwedeng makihalubilo sa mga Hudyo.
Because the Samaritans, they were considered the outcasts of the society. Mga madudumi. Kasi hindi sila mananampalataya. Kumbaga, unbeliever. So the Jews, like Jesus, should try to stay away from them. And yet, Jesus encountered this woman at the well. And Jesus was the one who initiated, pengi akong tubig. Hindi dahil si Jesus ang may kailangan sa babae, kung hindi alam ni Jesus na ang babae ang may kailangan sa kanya. If you read this in John 4, ang story ng Samaritanang woman na to, she has 5 husbands. Sinabi pa ni Jesus, alam ko, may 4 kang naging asawa, tapos yung asawa mo ngayon, hindi mo talaga asawa, yung kinakasama mo. So itong babae may hinahanap siya. Gutom siya sa tunay na pag-ibig. Gutom siya sa katotohanan. Ano bang totoo? Ano bang tama? Ano yung para sa akin? To imagine, she had relationship with 5 men just to satisfy her longing. And not only when she met Jesus at the well she was truly satisfied. Sabi niya, if you receive this water, hindi ka na mauuhaw ulit. At pag binasa niyo pa yan sa John 4, the Samaritan woman received Jesus in her life. And she was satisfied. Hindi na siya bumalik dun sa kinakasama niya because she was filled by Jesus Himself. If I ask you today, ano yung mga bagay na pinupurso nyo sa buhay nyo, kapatid, that you think that will give satisfaction to you, and yet at the end, you realize, hindi pala to yung kailangan ko. It's time to let go. It's time to stop pursuing that. Because that will not give meaning to you. Only the Creator can give purpose to your life. And the third thing, hindi lang siya ang giver of life, He is the true sustainer of life. Like I said, His work in us does not just happen in the beginning, but until the end. Here in this passage in chapter 6, sabi niya, I told you, you've seen me, and still you do not believe. Na-encounter nyo na ako, nagpakilala na ako, narinig nyo na kung anong totoo, eto ako hayag sa harapan nyo, pero hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. Ang sabi ni Jesus, lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama will what? Come to Him. And whoever comes to Him will He never drive away. Ibig sabihin, kapatid, hindi lang tayo sa umpisa may pangangailangan. God knows we will continue to need Him. Kaya nga sabi, if you are in need of Jesus, all you need to do is to what? To come to Him. And God will not drive you away. Hindi ka niya pagtutulakang palayo. Hindi ka niya pagtatabuyan, kapatid. Because He knew only Him can sustain your life. He can give you life support. He is the one that can only make you alive. Kumbaga sa tinapay, kapatid, during that time, bakit tinapay ang ginamit na imahe ng Panginoon para ipakilala niya ang kanyang sarili? Because at that time, tinapay ang pinaka-staple food. Yun ang staple food ng mga tao doon because yun yung cheapest, yun yung mas madaling may access, at available everywhere. Kasi arena, tsaka tubig lang. Diba? Arena, tubig lang yan eh. And they can have something to eat. So ang sinasabi ng Panginoon, without bread, men will die. In the spiritual, without Jesus, you will die. Mawawala yung life-giving support mo, kapatid. And God does not just gives you life through Jesus, He's the one who will make you live until He comes and raise you up from the dead. For eternity, kapatid, hanggang sa makasama ka niya sa langit, He's the one who's gonna initiate whatever you're gonna need. He's gonna make sure He will be there until the very last day. So anong pangangailangan natin ngayon, kapatid, na pinagdududahan natin ng Panginoon na hindi niya na mabibigay ngayon? Kasi nakapagbigay na siya last time eh. Baka wala na siyang pondo. Yung iba naman, bigyan natin ng chance yung iba. Hindi. God has more than enough for you today until forever.
He has more than enough for you today, kapatid, to fill you up. The same way na sinabi dito that we are to always come to Jesus, the one who gives life and helps us to stay alive. Matthew 6:31 to 33. Sabi, don't worry and say, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear? That's what those people who, don't know God are always thinking about. Again, si Jesus, sinabi niya ulit, sa mga hindi nakakakilala talaga sa Diyos, yan lang ang iniisip ng tao. Material na bagay. They pursue material things, physical things of this world. Sabi niya pa dito, don't worry because your Father in heaven knows that you need all these things. Itong lahat ng material na bagay, alam ng Panginoon na kailangan mo, kapatid. Kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng tirahan, kailangan mo ng tubig, kailangan mo ng masusuot, kailangan mo ng kasama, pisikal, kailangan mo ng pamilya, kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng trabaho. Alam ng Panginoon ang pangangailangan mo. Pero ang sinasabi niya, huwag kang maging katulad nito na hindi nila kilala ang Diyos. Because in verse 33, sabi niya, what you should want most, what you should desire most is God's kingdom and doing what He wants you to do. To do the will of God for your life. To know the very purpose He has for your life. I believe, kapatid, if you have a question, what is this life for? There's more to life than what you are living right now. There's more to that than your struggles, than your challenges, than your past, than your mistakes. There's so much more than what you need to achieve, what you need to acquire. There's so much more to that. Sabi niya dito, then He will give you all these other things you need. Ang sinasabi niya, ang kapangyarihan na, ang tinapay ng buhay na siyang nagbibigay sa atin ng buhay, ng suporta para mabuhay, sabi niya dito, yung mga minimum na requirement mo para mabuhay, ako nang bahala dyan. Huwag mong poproblemahin. Ang kailangan mong intindihin ay yung lumakad ka ng matuwid. Kasi sabi ko nga, if we follow our own heart, hindi yan matuwid, kapatid. Kasi maaring nalilin lang ka, kala mo matuwid pa, at nasa tamang ka na, tapos ang ending pala, wrong relationship. Diba? Pag gutom na gutom ka, lahat na lang gusto mong kainan, pero pag nagbayad na ng 600 sa Samgyup, parang wrong choice. Dapat pala nagtapsilog na lang ako. Mas mura. Diba may mga decisions tayong ganun? Nakala natin, okay, akala natin swak, pasok. Pero pagdating sa dulo, ay, mali. Wrong, X, balik. So yung sinasabi ng Panginoon, gusto niya tayong mamuhay, lumakad ng matuwid. At nagiging matuwid lang tayo, kapatid, kung tayo ay lumalakad na sumusunod kay Kristo. Because in Matthew 5 verse 6, sabi niya, blessed are those who hunger and thirst, for they shall be filled. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Kumbaga, ang greatest desire mo is yung mamuhay ng matuwid at nang naaayon sa Panginoon at sa salita at katotohanan ng Panginoon. Kapatid, sabi, hindi ka magugutom. Hindi ka mawawalan. Because that's God's promise. All the other things you need, I will take care of it. I will take care of it. Sabi mo sa katabi mo, God will take care of you. The same way that God took care of the Israelites for 40 years in the wilderness in Exodus 16:4-5. Sinabi ng Panginoon dito sa disyerto habang lumalakad ang mga Israelita patungo sa pinangakong lupain sa kanila. Sabi, Moses was given instruction by the Lord, sabi ng Panginoon, I will rain down bread from heaven for you. Nakakita na ba kayo ng umuulan ng tinapay?
Na ang gagawin mo na lang, lalabas mo na lang yung mangkok mo at yung plato mo, pati yung Nutella mo. Sagot na ni Lord yung tinapay. Ayos. May paglas mo ng bayo, meron ka ng breakfast, lunch, dinner, merienda, midnight snack. At meron pa yung pag nalimpungatan ka ng 3:00 ng madaling araw, tapos nagugutom ka, may tinapay ang pansit canton mo, kapatid. Sabi pa dito, the people are to go out each day, daily, araw-araw. They will go out and what? Ano lang gagawin nila paglabas nila araw-araw? They will just gather. Kukunin na lang nila yung provision ng Panginoon sa kanila. Sabi, enough for that day. Sapat ang Panginoon sa pang-araw-araw mo, kapatid. Ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. All we need to do is just believe in Jesus, the sustainer of life. Sabi niya, even on the 6th day, kasi alam ng Panginoon talaga eh. Kasi ito na yung pruwebe, siya na yung senyales eh. Nakilala ka ng Panginoon, alam ng Panginoon ang pangangailangan mo. Sabi niya, sa ika-6 na araw, ganito ang instruction mo, Moses ha, sabihin mo sa kanila, maghanda sila ng mas malaki-laking plato, kasi ang kukunin nila paglabas nila, 2 portion, double portion. Para dun sa linggo, hindi na sila mamomroblema, focus lang sila sa akin. Kasi it's the Sabbath day. It's a holy day, it's the rest day, day off nila. So sometimes tayo walang pahinga, kapatid. Dinaig pa natin si Lord na nagpahinga on the 7th day. Tayo, we work 7 days a week, 24/7. We work hard. And God said, you need to rest because I will take care of the days you are off. I will feed you, I will provide you. All you need to do is go out and receive. Receive the manna, the gift from heaven. And right now, what God is giving to us is Jesus Himself. If He is the source, He's unlimited, kapatid. Yan ang pinaka-the best unli na pwede mong subukan at ulit-ulitin. Kasi itong unli na to libre. Yung mga unli ngayon, pamahal na ng pamahal eh. Dati nakakapag-samgyup ka pa kasi may 500 ka. Ngayon, kailangan mo na ng 99 pesos. Diba? Relate kayo, pero ito, unli, kapatid. For 40 years, araw-araw, they were fed by God. They just need to believe na bago pa man umulan ng tinapay, they will receive the word of God. He is the one who will sustain you. Matthew 4:4 sabi, man shall not live on bread alone. Yung bread na tinutukoy dito, yung material na bagay. Physical na tinapay. But on every word that comes from the mouth of God. Dahil ang salita ng Diyos, kapatid, ay gabay, ilaw sa iyong paanan para hindi ka mawala, para maging tuwid ang lalakaran mo. Because when your path is straight, it will lead you to God, who is the source and sustainer of life. Imagine, kapatid, we just need to believe in Jesus and believe in the word that He has spoken. Because He is the word. Walang pinagkaiba yun. The written and the flesh, they're the same. Kaya nga sabi dito, hindi lang nabubuhay sa pisikal na tinapay ang tao, kung hindi sa bawat salita na lumalabas o namumutawi sa bibig ng Diyos. So now is the time to value your Bible, the Word of God. If we cannot live without bread every day, because we're gonna die, it's essential, kapatid, essential. Then we are to read the Bible every day. Hindi lang kapag talagang gutom na gutom ka na. Every day, kapatid, para nasusustain yung lakas mo, nasusustain yung kapayapaan mo, nasusustain yung karunungan mo, nasusustain yung kagalakan mo, nasusustain ang pananampalataya mo, because only God can sustain you until the end. Until the end. So you and I were designed to require more than just physical nourishment. We were created with the need for spiritual. So as you pursue the physical things,
let that not be greater than your pursuit of the spiritual things. Because the eternal things are the ones that will last forever. Hindi na papanis, kapatid. Without the bread, we will die. The same way that without Jesus in our life, we will die. Kahit na anong pagpapagod mo, kapatid, may hangganan ang bagay sa lupa. So as we end today, there is a choice that we need to make. Pag sinabing choice, this is an important choice that we are to make. Because it's either the physical bread is greater than the spiritual bread, or the spiritual bread will be of greater desire than the physical things. And this is the time that the same thing that Jesus asked the disciples, now that you know all these things that I'm teaching you, as He ended yung passage sa John chapter 6, sabi sa verse 67 to 69, sabi niya sa mga disipulo niya, iiwanan niyo rin ba ako? Because this is such a hard teaching to the crowd. And many people, they want the physical things and say, alam mo, ako na lang gagawa, ako na lang kikilos, Lord, di ako naniniwala. Parang mahirap gawin yan yung ibibigay ko yung buhay ko sa'yo, susundin kita, tapos ikaw yung masusunod sa buhay ko. Parang hindi ko kaya yun, Lord, di ko kayang sumunod sa'yo. They turned their back on Jesus. So in return, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, kayo rin ba tatalikuran ako? Right now, if God asks you, ngayong nakikilala nyo kung sino talaga ang tunay na tinapay ng buhay, na siyang bukod tanging makakapagpuno sa lahat ng kakulangan na nararamdaman ninyo, tatalikuran nyo pa rin ba siya? That's the challenge. That's the choice that we have to make. And Simon Peter said, Lord, kung gagawin namin yun, saan kami pupunta? Anong mangyayari sa amin? Kung hindi ikaw ang susundin namin, anong klaseng buhay ang meron kami? We believe. This is what Peter said. We believe. That's the only requirement. I believe. Jesus, that you are the sign of life. You are the source of life. You're the sustainer of life because you're the bread of life. I believe and I know. Because I have personally encountered you, I know, God, for myself, that you are the Holy One of God. And the rest is history. Hindi naging madali ang buhay nila. Pero ang buhay ng mga disipulong sumunod kay Kristo, naghirap man sila sa lupa, pero ang kanilang kaluluwa ay kasama ang Diyos sa langit. Victorious, has overcome death, has overcome sin, and they're just waiting for the day that they will be resurrected with Jesus. And the same thing is for us, kapatid. Our eternity begins the moment we believe in Jesus Christ, our Lord.